Ang pagsubok ng pagtanda, kwento ng isang ama at anak. Sa isang tahimik na hapon, may isang matandang ama na nakaupo sa bangko ng kanilang maliit na bakuran kasama ang kanyang anak na ngayon ay isa ng abalang propesyonal. Habang pinagmamasdan ng langit, dumapo ang isang ibon sa sanga ng punong kahoy sa kanilang harapan. Tahimik na nagtanong ang ama, "Ano yan, anak?" Sumagot ang anak ng walang lingon, "Ibon po, tay." Pagkalipas ng ilang sandali, muling nagtanong ang matanda, "Ano ulit yan?" Medyo naiinis na ang anak. "Sinabi ko na, tay, ibon po yan." Ikatlong beses, muling tanong ng ama, "Ano nga ulit yan?" Dito na napuno ang anak. "Tay naman, paulit-ulit na lang kayo. Ibon nga, hindi nyo ba marinig? Ang hina nyo na." Tahimik ang ama. Maya-maya, tumayo ito at pumasok sa bahay. Pagbalik niya, may dala siyang isang lumang kuwaderno, diary pala ng kanyang kabataan bilang ama. Binuklat niya ito at binasa sa anak. April 3, edad 4 si Bunso. Kanina, tinanong niya ako kung ano ang ibon na dumapo sa sanga. Tinatanong niya ako paulit-ulit, halos 100 beses. Ngunit bawat sagot ko ay may ngiti, may halik at may tuwa dahil alam kong siya'y natututo. Napayuko ang anak, hindi makatingin sa kanyang ama. Aral. Ang pagtanda ng ating mga magulang ay hindi dahilan upang mawalan tayo ng pasensya. Kung paanong tinanggap nila ang kakulangan natin noon, ang ating kapilyuhan, kakulitan at paulit-ulit na tanong, gayon din sana natin silang mahalin sa kanilang kahinaan. Hindi habang buhay silang kasama natin. At sa bawat sagot na binibitawan natin ng may init ng ulo, baka iyon na ang huling sagot na maririnig nila. Mahalin, unawain, gantihan ng malasakit ang walang kapantay na sakripisyo.